Kumusta kayong lahat? Hiyori nga pala ng Wano Kuni Anime. Ito na famang kabuuan ng nakakapanabik na labanan at matitinding mga pasabog sa pinaka-latest chapter ng Elbaf arc ng One Piece. Sana pala i-like niyong videong to at sana huwag niyong skip kahit yung maikling ads lang dahil sobrang laking tulong na nito sa akin at sa ating channel. Nagsimula ang chapter na to fam sa pagpapatuloy ng eksena kung saan pinakawalan ng Nidhogg form ni Prince Loki ang isang napakalakas na lightning attack na tinawag niyang Thorheim. At sa sobrang lakas nga niya na matatanaw natin mula sa ibang bahagi ng Sunrealm ang lawak ng idinulot nitong pagsabog. At kahit nga fam mula sa kinaroroonan ni Franky ay nakaabot rin ang pagdagundong ng ataking niya ng Accursed Prince. Dito fam ay hindi makapaniwala si Franky dahil sa kabilangan ng layo ng kanyang distansya ay natatanaw pa rin niyang pambihirang laki ng Nidhogg form ni Prince Loki pati ng malakas na pagsabog na nagmula sa atake nito. Sa sumunod na panel naman fam ay malalaman nating kasama pa rin pala ngayon ni Franky ang isa sa mga Vegapunk clones na si Lilith. At dito ay tinanong ni Franky si Lilith na hindi raw ba ang kahon na hinahalongkat niya ngayon ay ang parehong kahon na dinala niya mula sa Egghead at ang siyang pinaglalagyan ng artificial na replika ng katawan ni Dr. Vegapunk? Mapapansin rin natin sa eksenang to fam na kasama rin pala ngayon ni na Franky at Lilith si Bonnie na kasalukuyan ngang nasa kanyang 12-year-old form na siya naman ngang totoo niyang anyo. Dito'y nagsalita naman ulit si Lilith at sinabing mabuti na lang raw at binaba niya ang kahong to malapit sa Walrus School. At pagkatapos ngang masabi yan ay saka naman niya nilabas mula sa kahon ng ilang mga aparato na tinawag niyang Omni-Drain Converters or ODCs for short. Sinabi ni Lilith na sigurado raw siya na ang hover technology ay posibleng magamit sa Elbaf. At pagkasabi niya ni Lilith ay bigla naman niyang tinanong si Franky kung hindi raw ba nito nararamdaman ng matinding enerhiya na nakapaligid sa kanila. Pahabol na tanong pa nga ni Lilith ay hindi pa raw ba nasusubukan ni Franky na gumamit ng mas malakas na energy source kumpara sa kasalukuyan itong gamit ngayon na cola. Ang magkakasunod naman na pagtatanong na yan ni Lilith fam ay tinabalabis na kinalato ni Franky. At dito'y para bang wala siyang naiintindihan sa mga pinagsasabi ngayon ng Vegapunk clone. Mula naman sa kinaroroonan ni na Franky at Lilith ay biglang lumipat ang chapter sa grupo ng ibang Straw Hats kung saan maririnig natin ang natatarantang tinig ni Usopp na gulat sa laki ng sunog na lumalamon ngayon sa parehong Walrus School at Owl Library. Sinabi dito ni Usopp na para daw silang nasa isang bangungot at kung hindi raw ito isang panaginip lang ay baka ito nga talaga ang katapusan ng mundo. Pagkasabi niya ni Usopp ay tinanong naman niya ang kanyang mga kapwa Straw Hats kung nakita ba nila ang napakalaking itim na dragon na yun na sa sobrang laking araw ay nagmumukhang isang duwende lang si Kaido kung pagkukumparahin ng dalawa. Tila naman biglang nawindang si Usopp ng kanyang mapagtanto na nakasakay pala sa likod ng higanting itim na dragon na yun si Luffy. Kaya naman napatanong ulit si Usopp kung ang ibig sabihin raw ba nito ay kakampi nilang dambuhalang halimaw na yun. Sumagot naman si Nami at sinabing palagi namang kung ano-ano na lang ang pinagagagawa ng kanilang bungol na kapitan. Kaya wag na raw magtaka pa si Usopp sa kung ano mang makikita niyang ginagawa ni Luffy. Habang natataranta pa rin si Usopp ay makikita naman natin ang ibang Straw Hats na nagmamadaling tumakbo papunta sa paaralan. Nang sa gayon ay maapula nilang malaking apoy. Dito fam ay pinaghanda ni Nami si Zeus. Habang si Jinbei naman ay pinagmadali ang kanyang mga kasama at sinabing magiging mahirap daw ang pag-apula sa apoy dahil sa laki ng sunog. Pero at least nga raw ngayon ay ligtas na ang mga bata kaya hindi na nila poproblemahin pa ang mga ito. Sa sumunod na panel naman fam ay makikita natin si Robin na dumiretso sa kinaroroonan ni Sol upang tingnan ang kalagayan ng Giant. Matatandaan nga natin fam na sinubukan pigilan ni Sol ang Holy Knights. Subalit katulad nga ng ating nasaksihan sa mga nakalipas na chapters, ay wala talagang kalaban-laban si Sol kay Saint Summers.
Dito may humingi ng tawad si Sol kay Robin at sinabing alam raw niya na hindi siya dapat pahiga-higa lang sa sitwasyong to, lalo na't nanganganib ng masunog ang parehong Walrus School at Owl Library. Sa dulo naman ng panel ay makikita natin naghahanda na sina Nami at Zeus na pulahin ng malaking sunog. At habang naghahanda pa nga ang dalawa ay makikita naman natin kung gaano nakalaki at katindi ang apoy na mabilis na lumalamon ngayon sa paaralan at silid-aklatan ng Elbaf. At kung hindi nga kaagad na mapapatay ang sunog, ay siguradong tuluyan ng magiging uling at abo ang mga gusali na nandirito. Kasama na pati ang libo-libong mga aklat na pinag-alayan ng mga researchers ng uhara ng kanilang buhay. Nako fam, kumusta na kaya si Biblo? Yung higanteng kuwago na nagsisilbing chief librarian ng Owl Library. Siguradong hindi iiwan ni Biblo ang silid-aklatan, kaya sana lang talaga iligtas pa rin siya hanggang ngayon. Sa sumunod na panel naman may sinabihan ni Nami si Zeus na kailangan na raw nilang patayin ang malaking sunog. Sumagot naman si Zeus at sinabi kay Nami na siya na raw ang bahala sa sunog, lalo na't nakapagreserba daw siya ng maraming tubig kagaya ng pinagbilin sa kanya ni Nami. Dito may makikita natin si Zeus na nag-transform sa isang dambuhalang rain cloud at ngayon ay pumesto na sa ibabaw ng nasusunog na paaralan. Habang nagaganap naman yan may makikita nating kilig na nanonood si Sanji na sinasabing maasahan raw talaga nila si Nami dahil palagi raw tong handa sa kahit anumang sitwasyon na darating. Ilang sandali pa nga ang lumipas at ginamit na ni Nami at Zeus ang kanilang technique na pouring rain tempo. Kaya naman dahil dyan may kagad na nagpabuhos ng malabagyong pag-ulan si Zeus sa ibabaw ng nasusunog na Walrus School at Owl Library. Mukhang maganda ang naisip na yan ni Nami at Zeus dahil kung magtutuloy-tuloy nga ito, ay mataas ang tsansa na tuluyan na nilang maapula ang malaking sunog na mabilis na tumutupok sa paaralan. Habang nagaganap naman yan may makikita natin si Robin na chini-cheer si Nami at Zeus habang sinasabi na sanang araw ay gumana ang kanilang ginagawa at matagumpay nilang mapigilan ang pagkalat ng apoy. Nagulat naman si Sol sa kanyang nakita dahil hindi niya lubos maisip kung paano nakagawa ng ulan ng crewmates ni Robin. Dito may makikita naman natin si Zeus na mas nilakasan pa ang kanyang pinapakawalang ulan habang sinisigaw na sana raw ay mamatay na kagad ang apoy. Sa kalagitnaan naman ng pagpapaulan ni Zeus ay bigla na lang nating maririnig ang tinig ng Holy Knight na si Saint Killingham na tinatanong kung sino raw ang may sabi na maaaring patayin ng Straw Hats ang apoy, ngayong wala naman raw ito sa kanilang kasunduan. Habang sinasabi naman niya ni Saint Killingham ay bigla na lang napasigaw si Nami dahil sa pagdating ng isang dambuhalang halimaw. Dito may sinubukan ni Nami na bigyan ng babala si Zeus nang sa gayon ay hindi ito maabutan ng halimaw. Nagtaka naman si Zeus kung bakit bigla na lang napasigaw si Nami. Habang si Saint Killingham naman ay nagpatuloy lang sa kanyang pagsasalita na sinasabing malinaw raw sa pinag-usapan ng mga Holy Knights at Giants kanina na pumayag ng Elbaf na isuko ang kasaysayan ng mundo kapalit ng kaligtasan ng mga bata. Teka mukhang hindi yata narinig ni Saint Killingham ang ginawang pag-aanunsyo ni Elder Jaru sa nakaraang chapter na ligtas ng lahat ng mga bata. Kaya wala nang dahilan pa para maging sunod-sunuran ng mga Giants sa mga Holy Knights. Sa pagpapatuloy naman ng chapter may hindi na nga nagtagal at mabilis na nakain ng dambuhalang nightmare monster ni Saint Killingham si Zeus. Talagang nakakagulat ang laki ng nightmare monster na to dahil nakita naman natin kung gaano kalawak ang sakop ng rain cloud form ni Zeus kanina. Subalit sa kabila nga nun, ay madali pa rin siyang nakain ng buong buo ng higanteng halimaw. Dahil naman nga dyan may kagad na natigil ang ginagawang pagpapaulan ni Zeus na siya namang dahilan kung bakit nagpatuloy ang paglamon ng malaking sunog sa paaralan. Dito'y biglang napaisip si Sol kung isa raw bang uri ng ahas ang halimaw na kumain kay Zeus. Subalit kagad rin niyang napagtanto na hindi pala isang ahas kundi isang lindworm ang nightmare monster na to, na isang malawingness dragon na mythical creature na mababasa sa mga kwentong pambata ng Elbaf.
Labis naman ang naging pag-aalala ni Nami sa kalagayan ni Zeus dahil bigla na lang siyang kinain ng dambuhalang Lindworm Nightmare Monster. Si Sanji naman ay makikita nating inis na inis sa ginawa ni Saint Killingham dahil si Zeus na nga lang raw ang natitira nilang paraan para mapulang malaking sunog. Dito may napatanong si Sanji kung sino raw ba tong individual na to na nag-utos sa halimaw na kainin si Zeus. Sumagot naman si Jinbei at sinabing marahil daw ay isa ito sa 3 demons na nabanggit ni Chief Jarul na kasalukuyang nananakop ngayon sa karya ng Elbaf. Sa sumunod na panel naman may bigla na lang nating maririnig ang tinig ni Lilith na sinasabing nagsisimula na raw gumana ang mga Omnidrain converters na pinatakbo niya kanina. Habang sinasabi naman nga yan ni Lilith ay makikita natin ang mga mala-flying saucers na ODCs na lumilipad sa ibabaw ng nasusunog na Walrus School at Owl Library. Dito may masasaksihan natin ng mga ODCs na mabilis na inihigop ang apoy mula sa nasusunog na paaralan at silid-aklatan ng Elbaf. Talagang nakakamangha ang aparatong yan na imbensyon ni Dr. Vico Pangfam. At kahit nga ang mismong Holy Knight ni si Saint Killingham ay bigla na lang napatulala habang pinapanood ang mga lumilipad na Omnidrain converters. Napatanong pa nga si Saint Killingham kung ano raw kaya ang mga misteryosong bagay na to na lumilipad sa ibabaw ng paaralan. Hindi naman nagtagal at nagulantang na lang ang lahat nang makita nilang wala nang malaking apoy na bumabalot sa parehong Walrus School at Owl Library. At ang matindi pa nga dyan ay hindi lang basta na walang malaking sunog, kundi napalitan pa ng yelo ang apoy. Hindi naman nga makapaniwala ang lahat sa kanilang nakikita. Dahil sa isang iglap ay bigla nilang nagyelo ang buong paaralan at silid-aklatan ng Elbaf. Ibang klase talaga ang mga imbensyon ni Dr. Vico Pangfam, no? Dahil kayang-kaya nitong gawin ng mga nakakamanghang bagay katulad ng nagagawa ng kakayahan ng mga individual na may devil fruit abilities. Sa sumunod na panel naman may makikita natin ang gulat na gulat at manghang-manghang reaksyon ni Robin sa biglaang pagkawala ng malaking sunog. Nagsalita naman si Sol at sinabing mukhang ang mga kasamahan raw ni Robin ang siyang responsable sa nakakamanghang bagay na to. At sa dulo naman nga ng panel ay makikita natin si Lilith na sinasabing kahit raw ang mga natural na kalamidad ay may tuturing din ng mga kumpol ng malalakas na enerhiya. Habang sinasabi nga yan ni Lilith ay makikita natin siya na kinakarga sa isang bote ng cola ang enerhiyang naipon ng isa sa mga Omnidrain converters. Pagkatapos yan may hinagis naman ni Lilith ang bote ng cola kay Frankie at sinabing subukan raw niyang gamitin to bilang kanyang bagong energy source. Pagkasalo naman ni Frankie sa bote, kagad niyang napansin na tila raw ba sasabog ng bote ng cola dahil sa sobrang pagkasiksik ng laman nito. Sa sumunod na panel naman may pinaliwanag ni Lilith kay Frankie ang kanyang mas advanced version ng cola na tinawag niyang Super Vega Cola. Dito ay pinuri ni Lilith ang cyborg na katawan ni Frankie at sinabing mahusay raw ang pagkakadesenyo nito. Dagdag pa ni Lilith ay ang kalidad nga raw ng istruktura ng katawan ni Frankie ay mahihalin tulad sa isang pasifista at ito raw ang dahilan kung bakit nagulat si Lilith nang malaman niyang nakakatakbo ba rin ang katawan ni Frankie gamit ang sinuunang klase ng cola. Pahabol pa nga ni Lilith ay naiintindihan niya raw na ang passion ni Frankie ay nagmumula sa kanyang gasolina at sa oras nga raw na gamitin niya ang Super Vega Cola bilang kanyang bagong gasolina ay siguradong sasabog ang kanyang taglay na enerhiya. Pagkatapos yan may lumipat naman ulit ang eksena. At ngayon ay makikita na natin si Zeus na umiiyak sa loob ng bibig ng dambuhalang Lindworm Nightmare Monster. Sa sobrang takot nga ni Zeus ay bigla na lang siyang napasigaw at humingi ng saklolo kay Nami. Sumagot naman si Nami at sinabing papunta na siya para iligtas si Zeus. At pagkasabi nga niya ni Nami, tila ba bigla na lang siyang natigilan at napaisip kung paano niya kaya may liligtas si Zeus mula sa higanteng halimaw na halos kasing laki na ng isang bundok. Sa sumunod na panel naman may makikita natin si Robin na tinatanong si Sol kung kaya na raw ba nitong tumayo at pumunta sa Owl Library.
Sumagot naman si Sol at sinabing syempre naman raw at kaya na niyang kumilos ngayon. Dagdag pa ni Sol ay marahil daw ay labis na nag-aalala si Robin dahil nasa OWL library ang lahat ng mga naiwang research ng mga archaeologists at scholars ng Ohara na pinag-alayan nila ng kanilang mga buhay. Sa dulo naman yan may makikita natin na bigla na lang napangiti si Saint Killingham at tila ba narinig nito ang pinag-uusapan ni Robin at Sol. Kaya naman sa sumunod na eksena ay kagad na ngang inutusan ni Saint Killingham ang kanyang Lindworm Nightmare Monster na kainin ng buong OWL library. Sinabi dito ni Saint Killingham na hindi niya raw bibigyan ng kahit kaunting sinag man lang ng pag-asa si Robin dahil ang bagong mundo raw ay hindi masisilang hanggat hindi nila binubura ang lumang kasaysayan. Habang sinasabi naman ngayon ni Saint Killingham may makikita na natin ang dambuhalang lindworm na halimaw na nasa akto na ng pagkain sa buong OWL library. Sa sumunod na panel ay makikita naman natin si Jinbei na naghahanda na sa pag-atake sa higanteng nightmare monster na sinasabing ipaubayan raw ni Nami sa kanyang pagliligtas kay Zeus. Sinabi ni Jinbei na sigurado raw siyang isusuka ng lindworm na halimaw si Zeus sa oras na makatanggap ito ng kahit isang suntok lang mula sa kanyang kamao. Pagkasabi naman niya ni Jinbei, biglang nagsalita si Saint Killingham at sinabing kung meron nga raw masusukay siya na yun dahil hindi niya raw akalain na meron palang nakakadiring miyembro ng lahi ng fishman ngayon sa Elbaf. Sinabi ni Saint Killingham na mabuti na lang raw talaga at sinuot niya ngayon ang kanyang helmet dahil baka hindi niya kayanin kung sakali mang malanghap niya ang parehong hangin na hinihinga ni Jinbei. Sa sumunod na panel naman may makikita natin si Sanji na inoobserbahan mula sa hindi kalayuan si Saint Killingham. Sinabi dito ni Sanji na mukhang isang celestial dragon pala talaga itong si Saint Killingham dahil meron tong elitistang pag-uugali at nakakadiring ideolohiya. Dagdag pa ni Sanji ay masyado na raw ata talagang nabubuhay ng hiwalay sa realidad itong si Saint Killingham dahil hindi nito nakilala ang dating miyembro ng Seven Warlords of the Sea na si Jinbei. At ngayon nga raw na ininsulto ni Saint Killingham ang kanyang kapwa Straw Hats, ay iniisip ni Sanji kung paano niya kaya ito pagbabayarin sa kanyang ginawang krimen. Pagkatapos niyan ay bigla namang naisip ni Sanji kung paano raw kaya kung lagyan na lang niya ng butas ang suot-suot na aquarium sa ulo nitong si Saint Killingham. At sa sumunod ngang eksena may makikita na natin na pare-pareho na palang naghahanda sa pag-atake sina Sanji, Franky at Jinbei. Dito may damang-dama ni Franky ang nag-uumapaw na lakas na binibigay ng kanyang bagong Super Vega Cola. At kahit nga raw ang kanyang simpleng pagtalon lang ay parang naging paglipad dahil nga sa lakas ng persa ng kanyang mga binti. Sinabi dito ni Franky na ang lahat raw ng bahagi ng kanyang katawan ngayon ay sumisigaw sa sobrang pananabik. Kaya sigurado siya na kahit anong klase ng halimaw ay susuko at magmamakaawa pagkatapos matamaan ng kanyang mas pinalakas na suntok. Sa dulo naman yan may makikita na natin ang tatlong Straw Hats na ngayon ay nasa akto na ng pagpapakawala ng kanilang mga atake. Si Franky sinimulang gamitin ang kanyang super strong na suntok. Si Jinbei naman ay hinanda ang kanyang Fishman Karate Secret Technique. Habang si Sanji naman ay inactivate na ang kanyang ultimate mode na Ifrit Jambei. At sa isang ang nakakabilib na double page ay makikita na natin sina Franky at Jinbei na sabay na inatake ang dambuhalang Lindworm Nightmare Monster. Gamit niyang super strong Dexter na bagong atake ni Franky at ang Fishman Karate Secret Technique ni Jinbei na Vagabond Drill ay madali nilang tinalo at pinalipad ang ulo ng higanteng halimaw. Kasabay naman ang pagpapabagsak ni na Franky at Jinbei sa Nightmare Monster ni Saint Killingham ay ang pagpapalaya nila kay Zeus na nakakulong sa loob ng bibig nito. Grabe naman talaga ang bagong power-up na yan ni Franky. At tila ba pinapakita sa atin ni Oda sa eksenang to na kasing lakas na ngayon ni Franky si Jinbei. Pero para sa akin mas malakas pa rin si Jinbei kay Franky. Lalo na't dating Shichibukai si Jinbei at meron pa siyang malaking advantage
kapag naganap sa karagatan ng laban. Kaya nananatili pa ring pang-apat na pinakamalakas na crew ni Luffy si Jinbei, habang si Frankie naman ang ikalima. At syempre, pagkatapos nga ng pagpapakitang gilas ni na Frankie at Jinbei, ay sunod namang nagpamalas ng kanyang lakas si Sanji, na ngayon ay nagpakawala ng Ifrit Chambay Konkase sa mismong ulo ni Saint Killingham. Sa sobrang bilis nga fam ng sinagawang pag-atake dito ni Sanji, ay hindi na nakaiwas pa si Saint Killingham at buong persang sinalo ng kanyang ulong nag-aapoy na sipa ni Blackleg. Mukhang tinotoo nga ni Sanji fam ang sinabi niya kanina, nabubutasan niya ang aquarium na ulo ni Saint Killingham. Subalit hindi nga lang basta butas dahil tuluyan na nga niya itong binasag, habang ang mismong ulo naman ni Saint Killingham ay tila ba nayupe dahil sa lakas ng persa ng pinakawalang opensiba ni Sanji. Sa atake ngang yan fam ay nagmistulang isang barenang mabilis na pag-ikot ng buong katawan ni Sanji, habang ang kanya namang sakong ang nagsilbing dulo ng drill na tuluyan ngang wumasak sa ulo ni Saint Killingham. Pero dahil nga immortal ang mga miyembro ng Holy Knights, ay siguradong magre-regenerate ulit ang ulo nitong si Saint Killingham, lalo na nga't hindi pa marunong gumamit ng Advanced Conqueror's Haki si Sanji, na siya naman ngang tanging kahinaan ng hindi namamatay na katawan ng mga Holy Knights, kaya naman hindi pa talaga dito matatapos ang kanilang laban. Gayunpaman nga fam, ay napakaganda pa rin ang matchup na to, dahil sa parang to'y mapapersa si Sanji na mapalabas ang kanyang kakayahan na makagamit ng King's Haki, dahil ito lang ang kailangan upang tuluyan niyang mapabagsak si Saint Killingham. Kayo ba fam, ano sa tingin nyo? Si Saint Killingham na nga kayang magiging final matchup ni Sanji sa Elbaf Arc? Pagkatapos naman yan fam, ay lumipat ng eksena sa Western Village, kung saan nagpapatuloy ang enkwentro sa pagitan ng grupo ni Zoro, Elder Jarul, Hyroden, Stansen, at iba pang mandirigmang giants ng Western Village, laban sa demonic giant warrior pirates na pinangungunahan ng Domi Reverse version sina Dory at Brogy. Dito fam, may makikita natin sina Hyroden at Stansen na katatapos ng atakihan ng isa sa mga miyembro ng demonized giant warrior pirates. Yun nga lang ay sa kasamang palad nga, ay unti-unti lang na naghilom ang mga pinsala na binigay ng kanilang mga atake. Sinabi dito ng dalawa na kahit ilang beses pangaraw nila atakihin ng mga demonized giants, ay paulit-ulit lang silang nagre-regenerate. At ang masama pangaraw dito ay mga kaibigan nilang mga to, kaya sa tuwing inaatake nila ang mga ito, ay sabay rin silang nasasaktan. Dahil nga dyan fam, ay napatanong sina Hyroden at Stansen kung ano raw kayang maaari nilang gawin, dahil hindi naman raw nila makakayang habang buhay na labanan ng mga to. Habang sinasabi naman niya ng dalawa, ay makikita natin ang kumpol ng mga demonized giant warrior pirates na umatake sa may harapan ng Western Village, habang ang grupo naman ni Hyroden at Stansen kasama sina Elder Jarul at iba pang giant warriors ng Elbaf ay sinusubukang pigilan na makapasok ang mga kalaban sa loob. Sa sumunod na panel naman fam, ay biglang lumipat ang chapter sa isa pang bahagi ng Western Village, kung saan makikita natin ang isang grupo ng demonized giant warrior pirates na nilalabanan ng mga nananatiling normal na miyembro ng kanilang crew. Kasama nga sa grupo ng demonized giants na to ang dalawang giant captain sa sina Dory at Brogy, na tila ba katatapos lang atakihin ng isa't isa. Malalaman nga natin sa sumunod na eksena fam na nasa sariling katinuan pa lang ngayon sina Dory at Brogy, at ito sigurong dahilan kung bakit sa huling panel ay inaatake nilang isa't isa. Sa parehong eksena naman ay makikita rin natin si Zoro, na ngayon ay inaabangan ang susunod na magiging aksyon ng dalawang giant captains. Dito fam, ay tinanong ni Brogy si Dory kung siya pa rin daw bang may kontrol ngayon sa kanyang katawan. Sumagot naman si Dory at sinabing malapit na raw ulit siyang mawala sa kanyang sarili, at konting sandali na lang at matatalo na ulit siya ng demonyong kumokontrol sa kanya. Dito fam, ay nagpatuloy naman sa pag-uusap ang dalawang giant captains, kung saan sinabi ni Brogy na pareho lang raw sila ni Dory na naging makahiyan,
dahil hinayaan nila ang kanilang bibig na lipustahin si Elder Jarul na isang magiting na mandirigma ng Elbaf. Sumang-ayon naman si Dory kay Brogy at sinabing ang mas malala pang araw ay sinusubukan nila ngayong tapusin ang buhay ng village elder. Sinabi ni Dory na kung sakali man nga raw na magtagumpay silang gawin yon, ay siguradong magkakaroon ng malaking dungis ang kanilang karangalan na tatagal hanggang sa mga darating pang henerasyon. At yan nga raw ang dahilan kung bakit hindi nila dapat hayaang mangyari yun. Pagkasabi niya ni Dory ay kagad namang sumang-ayon si Brogy na tila ba nagpapakita sa atin na nagkakaintindihan silang dalawa sa kung ano ba ang kanilang susunod na aksyon na kanilang gagawin. Dito fam ay parehong nakangiting sinabi ni Dory at Brogy na kailanman nga raw ay hinding-hindi sila susuko sa mga demonyong sumasakop ngayon sa Elbaf. At pagkasabi niya ng dalawang giant captains ay pareho silang naghanda sa pagpapakawala ng kani-kanyang malakas na atake. Habang ginagawa naman niya ni Dory at Brogy fam ay pareho nilang inalala ang nakalipas na 100 taon na kanilang ginugol sa masayang pakikipagduelo sa isa't isa. At habang winawasiwas na nga nilang kanilang sandata, ay kapwa sinabi ng dalawang giant captains na sila ay mga mandirigma ng Elbaf. At dahil nga sa kanilang sitwasyon ngayon, ay wala na silang kailangan pang gawin kundi ang mamatay na may karangalan. Kasabay naman fam ng huling mensahe na yan ni Dory at Brogy ay ang pagtagos ng kanilang mga sandata sa leeg ng isa't isa na mabilis namang nagresulta sa paglipad ng kani-kanyang mga ulo papalayo sa kanilang mga katawan. Mukhang mas pinili na lang ng dalawang giant captains ang kamatayan kaysa patuloy na mabuhay bilang mga alipin ng kanilang mga kalaban. Sa sumunod na panel naman fam, may makikita natin ang gulat na gulat at hindi makapaniwalang reaksyon ni Zoro, Elder Jarul, Hyrodin at Stansen. Dito fam ay napasigaw na lang ang grupo nang makita nilang tinapos sina Dory at Brogy ang buhay ng isa't isa upang hindi na sila magamit pa ng kanilang mga kalaban para manakit ng mga kapwa nila giants. Kahit nga fam mula sa malayo ay maririnig ang sigaw ng mga mandirigmang giants sa Western Village na tinatanong kung bakit yun nagawa ng dalawang giant captains. Dito fam ay maririnig natin ang mga natitirang normal na miyembro ng Giant Warrior Pirates na isa-isang sinisigaw ang mga pangalan ni Dory at Brogy dahil sa kanilang pagluluksa sa biglang pagkawala ng kanilang mga kapitan. Sa sumunod na panel naman fam ay nagsimulang mangyari ang isang kakaibang bagay kung saan makikita natin na bigla na lang nilamon ng itim na apoy ang mga katawan ni Dory at Brogy. At habang nagliliyab pa ang kanilang mga katawan ay bigla na lang bumaliktad ang mga to. Dito fam ay kagad na napansin ni Zoro ang kakaibang pangyayari at pagkatapos ngang bumaliktad ng mga katawan ng dalawang giant captains ay saka naman nawala ang itim na apoy na bumabalot sa kanila. Sa sumunod na panel ay makikita natin na nakakabit na ulit ang ulo ni Dory at Brogy sa kanilang mga katawan. Kapansin-pansin rin fam na para bang nawala ang epekto ng Domi Reversi sa dalawang giant captains dahil bumalik na sa normal ang kanilang mga itsura. Dito hindi makapaniwala si Dory at Brogy habang ang mga giant warriors naman sa Western Village ay kagad na nagsaya at nagdiwang sa pagbabalik ng kanilang malamat na giant captains. Sa dulo naman ng panel na yan fam ay tila ba napagtanto na Elder Jarul kung ano talaga ang nangyari. At dahil dyan ay makikita na natin ngayon na magkakasama sina Zoro, Dory, Brogy, Hyrodin at Stansen na masayang masaya sa kanilang bagong natuklasan. Sinabi dito ni Brogy na maaari nga raw na hindi nagustuhan ng lahat na makita ang brutal na pagkamatay nila ni Dory. Subalit dahil nga raw doon, ay nalaman nila na babalik sa normal ang mga demonized giants sa oras na makatanggap sila ng nakamamatay na pinsala. Sumugot naman si Zoro at sinabing ang ibig sabihin raw ba nito ay pwede na nilang ibuhos ang lahat ng kanilang makakaya sa laban. Kinumpirma naman ito ni Hyrodin at sinabing hindi na nga raw nila kailangang magpigil pa. Sunod namang nagsalita si Dory
At sinabing ang kailangan lang raw pala nilang gawin ay bigyan ng nakamamatay na pinsala ang kanilang mga kasamahan na nasa ilalim pa rin ng kapangyarihan ng kalaban. At pagkatapos nun ay babalik na sila sa normal. Pagkasabi naman niya ni Dory, isa-isa nang nagbigay ng suhestyon ng grupo sa mga maaari nilang gawin sa mga demonized giants, katulad ng pagtapas sa kanilang ulo, pagdukot sa kanilang puso, at kung ano-ano pang mga brutal na mga bagay. Subalit sa dulo nga ng usapang yan ay sinabi ng grupo na hindi raw pala nila maaaring gawin ng mga bayolenteng bagay na yon dahil mga kaibigan nila ang kanilang mga kalaban. Pagkatapos naman nga fam ng mabilisang pagpupulong na yan ng grupo, ay saka naman nila pinapasok ang mga bata sa loob ng kani-kanilang mga tahanan na para bang sinasabi na hindi nararapat para sa mga bata na makita ang kanilang mga susunod na gagawin. Sa puntong to na fam natin makikita si Zoro na nakangiting sinabi na ngayon pa nga lang raw ay nakokonsensya na siya sa kanyang gagawin. Sinang-ayon na naman to ni Brogy at nakangiting sinabi na maging siya rin daw ay naninikip ang dibdib dahil sa paraan ng kanyang gagawing pag-atake. Sunod namang nagsalita si Dory at sinabi na may malaking ngiti sa kanyang muka na nagdurugo nga raw ang kanyang puso. Ganon rin naman halos ang sentimiento ni na Hyrodin at Stansen na nakangiting sinabi na masakit nga raw ito para sa kanilang dibdib at para bang nag-aalangan sila sa kanilang gagawin. Ayan fam, mukhang sa wakas ay nakakita na rin si Zoro ng kagaya nila ni Luffy na nauhumaling sa pakikipaglaban. Alam niyo fam, base nga sa bagong impormasyong yan ay mas lumalaki ngayon ang posibilidad na mahuli si Prince Loki ng Domi Reverse ni Im-sama. Kasi pansinin niyo to, hindi ba't parang sobrang dehado na ngayon ang kampo ni Im-sama? Si Saint Summers kasi nagkadurog-durog na dahil sa ginawa sa kanya ni Luffy at Prince Loki. Si Saint Killingham naman ay makakaharap ngayon si Sanji. At sa tulong na rin nga ni na Jinbei at Frankie, ay baka makahanap sila ng paraan para matalo to nang hindi gumagamit ng Conqueror's Haki. Habang si Zoro naman ngayon ay labis na nag-enjoy sa kanyang pagwawala, habang pinapalaya mula sa Domi Reverse ang mga natitirang demonized giant warrior pirates. Base nga dyan fam, ay mukhang madali na lang matatapos ni Zoro at Sanji ang kani-kanilang mga laban. Kaya naman napakagandang setup talaga kung yun nga ang mangyayari sa dulo ng Elbaf Arc. At sa oras nga fam na mahuli ng Domi Reverse ni Im-sama si Prince Loki, ay saka naman darating sina Zoro at Sanji para tulungan ng kanilang kapitan sa pagpapalaya sa Accursed Prince mula sa kapangyarihan ni Im-sama. Sobrang astig nun fam, dahil mapipilitan ng Monster Trio ng Straw Hats na palakasin pa ang kanilang mga sarili sa loob ng laban. Dahil katulad nga ng ating nasaksihan sa mga nakaraang chapters, ay sobrang halimaw talaga ni Prince Loki pagdating sa taglay niyang lakas. Kaya naman kinakailangan talaga ni na Luffy, Zoro at Sanji na mag-power up habang nilalabanan nila ang mas pinalakas at immortal na bersyon ng Accursed Prince. Ano sa tingin niyo fam? Matagal-tagal na rin nating hindi nakikita ang crew ni Luffy na nagtutulungan para tumalo ng isang malakas na kalaban, katulad ng nangyari sa Thriller Bark Arc, kung saan nagtulong-tulong ang lahat ng miyembro ng Straw Hats para mapabagsak ang ultimate form ni Gecko Moria. Sobrang bangis talaga kung makita rin natin ang katulad ng eksenang to, kung saan magsasanib persa ang Monster Trio para mapabagsak ang demonized version ni Prince Loki. At mas maganda pa nga syempre kung hindi lang Monster Trio, kundi ang buong Straw Hats ang magsama-sama para pataubin ang Accursed Prince at mapalaya ito mula sa Domi Reverse ni Im-sama. Sigurado fam na mapapauwi si Im-sama sa lungga niya sa Marizua sa oras na makita niyang kahit si Prince Loki ay kayang matalo ng crew ni Luffy. Kayo ba fam, ano sa tingin nyo? Gusto nyo rin bang makita ang napakagandang laban na yan? Kayo na lang fam ang bahalang mag-comment dyan sa baba kung may gusto pa kayong ibahagi tungkol sa napakalupit na chapter na to ha. Maraming salamat fam sa solid at walang sawa niyong pagsuporta sa ating channel. Sana'y palagi kayong ligtas at nasa mabuting kalagayan. Mag-iingat kayo palagi. See you on our next video and stay good fam!